Ang title ng mensahe ng buhay natin for today ay Divine Hospitality. Sabihin nyo nga po, Divine Hospitality. Alam nyo, merong nais ang ating Panginoon na ating gawin. No? Malagay ko, baka may mga tumaas ang kilay dyan nung binabasa nila yung teksto natin for today. Ano, Pastor? Pag naghanda ako, aanyayahan ko yung mga bulag, mga lumpo. Paano yon gagawin? Parang sinasabi sa atin ng ating Panginoon, gawin natin yung mga bagay na hindi ginagawa ng mga tao usually. No? Yung number one point na nais kong dalhin sa inyo yung be kind to enables. No? Be kind to enables. Yung mga nabanggit natin sa teksto natin kanina, sinasabi doon na kung ikaw daw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Hindi man siya madaling gawin para sa iba, pero maisip natin mga kapatid, kung meron tayong gagawin para sa mga katulad nila, nakikita nyo ba na maaaring kayo ang kumumpleto doon sa mga bahagi na wala sila? Simple na lang. Kung meron kang nakitang bulag at aakayin mo siya, pwedeng ikaw ang kanyang maging mata para siya makarating sa kanyang pupuntahan. Kung merong pilay na aakayin mo para siya ay mas madaling makalakad, makatawid sa daan, makaupo o kung ano paman, pwede kanyang maging paa para siya ay makalakad. Kung gagawin lamang natin ito sa ating buhay, tayo yung kukumpleto sa mga bagay na wala sila. At yung mga sakit na nararamdaman ng mga taong ito, kahit paano'y maiibsan, dahil nararamdaman nila na yung mga tao sa paligid nila ay hindi sila kinukutya dahil merong wala sa kanila, dahil nandoon ka para iparamdam mo sa kanila na nandirito ako para tulungan ka. Hindi yung makakita ka ng bulag, bulag, walang mata. Well, doon ako sa bulag na malakas ang pakiramdam kesa naman doon sa malinaw ang mata pero hindi makakita ng mga taong nangangailangan. Real talk. Totoo naman. Maraming mga tao na kumpleto sa lahat. Kumpleto sa paningin, kumpleto sa kamay at paa. Marahil marami din silang mga bagay na meron sa kanila. Maraming sasakyan, maraming bahay, maraming pera, maraming kung ano-ano pa. Pero hindi sila makalabas ng bahay para umabot man lang ng kahit na parang 1 o 2, 3 tinapay para sa iba. Maraming tao na sobrang ganid nila sa mga salapi na meron sila, ayaw nilang mabawasan ito dahil kung babawasan iyon, sabi nila, pinaghirapan nila yon at ayaw nila yung ibigay sa iba. Ang katotohanan, wala ka namang talagang maidadala ni 5 sa libingan kung saan ka dadalhin pag namatay ka na. Kung mayaman ka sa mundong ito, iniisip mo ba na mayaman ka rin sa langit? Baka naman kung gaano kang kayaman sa mundong ito, ganun ka rin kadukha kung saan ka man pupunta. Kung bakit maraming mahirap, kasi maraming ganid sa mundo. Kung bakit maraming masamang tao, kasi maraming hindi marunong magbigay sa mundo. Pansinin niyo yan. Maraming nakakaisip, pag nahuli mo sila, halimbawa, nagnakaw siya, sasabihin, na-interview siya ng TV Patrol o na-interview siya ng 24 oras. Ano sasabihin niya? Kailangan lang po ng pagkain. Mahirap po kasi ang buhay. Kailangan po ng pambaon ng mga anak ko. Ang lahat ng dahilan ay yung mga bagay na wala sila, kung kaya nagagawa nilang gumawa ng bagay na hindi nila gusto. Pero kung may mga taong mapagbigay na kahit papaano, kahit sabihin natin na, Pastor, sakto lang yung meron ako, pero willing pa rin akong magbigay sa mga taong may kakayan, sa mga taong nangangailangan. Alam niyo yung mga tao na yon, imbis na maisipan nila na magnanakaw na lang ako. Kasi walang mga tao na gustong tumulong sa akin. Kukupitan ko na lang o agawan ko na lang ng cellphone yung mga estudyante nagdadaan sa daan. Iiyak ngayon yung anak mo, ninako po yung cellphone ko. Pero halimbawa, nag-iisip pa lang yung tao na yon na magnakaw siya, bigla mong nilapitan. Ate, nararamdaman ko na kailangan mo ng tulong.
O kuya, nararamdaman ko na kailangan mo yung tulong. Ito yung 1 kilong bigas, 1 latang sardinas. Baka pwede mo na itong uwi sa pamilya mo. Imbis na maisip niya na siya ay gumawa ng masama sa ibang tao, magbabago yung isip niya at marahil maiisip niya na hindi ko pala kailangan magnakaw. Hindi ko pala kailangan kupitan o agawan yung cellphone ng ibang tao. Dahil may mga tao pa rin pala na willing tumulong sa akin kahit nahihirapan ako. Be kind to unables. Ibig sabihin, kung may mga tao kang nakikita na talagang walang-wala, hirap na hirap, baka naman meron kang pwedeng maiabot sa taong yaon. At kung meron man naglalaro sa isipan nila na gumawa ng masama dahil wala na silang mapuntahan, ikaw ang maging dahilan para baguhin ang isip ng tao na yun. Ang magandang nangyari doon, alam nyo, minsan magugulat ka na lang na hindi ka nag-expect ng something may darating sa'yo at hindi mo na maalala na, Lord, bakit ako nakatanggap ng ganito? Hindi mo na naalala na minsan may tao ka palang tinulungan at nung pagkakataon na ikaw naman ang nangangailangan, pinagpapala ka ng Panginoon dahil mabuti kang tao. Alam mo ang kagandahan nito, hindi mo lang na tatandaan kung kailan ka nagbigay kasi lagi mo na itong ginagawa. Pasinin nyo, pag lagi kang gumagawa, pag lagi kang nagbibigay, parang hindi mo na natatandaan kailan ka ba huling tumulong. Kasi lagi mo na siyang ginagawa. At minsan nagugulat ka na lang, minsan dumating sa buhay mo na ikaw yung nawalan. Ang daming taong nakapaligid sa'yo na handa ka ring tulungan. Kasi ganun kang kabuting tao. So hindi dahilan na ikaw ay mahirap para hindi ka makatulong sa iba. Sabihin nyo nga, hindi dahilan na ako ay mahirap para makatulong ako sa iba. Gawin nyo din. Gawin nyo din. Subukan nyo din. Pastor, nagluto ako ng 4 na pirasong manok. Tininola ko, 3 kami, may sobrang 1. Imbes na, anak, sa'yo na yung 2, tigisa kayo. Baka naman yung isang kapitbahay nyo ay hindi pa nanananghalian. Baka naman, kumare, or ate, kuya, tito, baka hindi ka pa kumakain. May sobra akong 1 pirasong tinola dito. Alam mo, hindi makakalimutan ng taong yon na minsan siya'y nagutom o gutom na gutom, nandun ka para tumulong. Alam mo, kagandahan nun, minsan, bumabagyo, wala kang makuhang pabili o pagkain o ulam, kakatok. Ate, meron akong sobrang manok dito. Lutuin mo. Gawin mong tinola. Nagbigay ka ng 1 piraso, ibinilik sa'yo ang 1 buong manok. Kasi ganon kabuti ang Diyos. Mas higit na tinatandaan ng Panginoon ang mga taong gumagawa ng mabuti sa kapwa. Bakit? Kasi nasasaktan siya pag nakikita niya yung mga tao gumagawa ng masama. Dahil, siyempre, anak tayo ng Panginoon. Pag nakikita ko si Ella gumagawa ng mabuti, natutuwa ako. Dahil ako yung Panginoon, anak ko to. Pag nakita ko si May, sinasabunutan niya yung kung sino man, malulungkot ako. Bakit? Yung anak ko na ginawa ko na nabunot. Diba? O pag nakita ko si Jennifer, na mabuting tao, natutuwa ako. Kasi hindi na siya nananabunot. Diba? Pag nakikita ng Diyos na ikaw ay nagbabagong buhay at nagiging mabuti kang tao, natutuwa ang Diyos. Kung saksakan ka ng sinungaling at saksakan ng sama ng ugali mo, sa tingin nyo matutuwa ang Diyos? Hindi. So mas natatandaan ng Panginoon yung mga mabubuting tao. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, kung matatandaan nyo. Yan ba yung mukha na matatandaan mo?
O yan ba yung mukha na gusto mong tandaan? O baka naman yan yung mukha na ngayon pa lang gusto mo nang kalimutan? Yung parang yung ex mo na sinaktan ka lang. Yung parang yung ex mo na pagkatapos mong ibigay ang buo mong mundo, tapos iniwanan ka lang. Alam mo yung ang tagal mong hinintay. 3 taon. 3 taon mong hinintay. Bigla ka nang kakantahan. Hindi tayo pwede. Relax. Di ba? Natatandaan ng Diyos ang mga taong mabubuti. Kaya dun tayo dapat lumugar. Kung gusto mong matandaan ka ng Panginoon, kung ano yung meron ka, huwag mong isipin, pastor, sakto lang. Huwag mong isipin, pastor, kulang pa nga. Huwag mong isipin, pastor, amin na lang ito. Huwag mong isipin, pastor, pwede ba, pastor, itago na lamang namin ito. Hindi. Subukan mo pa rin magbigay. Subukan mo pa rin magbigay. Kahit kulang, kahit konti na lang, kung gagawin mo pa rin magbigay, naniniwala akong hindi ka makakalimutan ng Panginoon dahil sa iyong kabutihan. Last 3 weeks ago, sabi sa akin ng doktor, meron daw akong ischemia. May bara daw po yung puso ko, Nay. Sarap mo kasi magluto, Nay. Siyempre, pag sinabihan ka ng doktor na may bara ang puso mo, ninervyusin ka. Takot kaya ako sa karayom. Sino ba na hindi ninervyusin? Angiogram, 60,000. Angioplasty, 70,000. Ninervyusin ka talaga. Hindi lang yung mga hangatog ka pa. Pinag-uusapan na nga namin ni Mrs. Saan ipapasok? Dito ba o dito? Sabi ni Mrs. Dito na lang kasi maikli lang. Malaki ako. Dito na lang. Pinag-uusapan namin yan. Kasi sabi ko, gusto ko pang mabuhay na matagal kaya okay lang sa akin magpa-angiogram. Gusto ko pang mas marami pang mataong maabot kaya okay lang sa akin magpa-angiogram kasi natatakot ako sa ganong klaseng mga operasyon. So nagpa-to the echo ko dahil yun na yung magsasabi kung kailangan talaga. So nagpa-to the echo ko. Pumunta ako sa isang cardiologist sa Ace Malolos. Ace Malolos baka naman. Doon ako nagpa-check up. Sabi ng doktor, Sir, okay naman ang puso mo. Hindi mo kailangan magpa-angiogram at hindi mo kailangan magpa-angioplasty. Binawasan niya yung gamot ko. Ang ininom ko na lang ngayon yung high blood. Dahil high blood talaga ako. Bakit ba ako high blood? Ganun pa man, naniniwala ako na bahagi pa rin ito ng kabutihan ng Diyos sa buhay namin. Una, hindi ko nakakalimutan manalangin sa Panginoon. Every night, pinapanalangin ko pamilya ko, mga anak ko, mga magulang namin, mga kapatid namin, mga kamag-anak namin, mga tumutulong sa church na to, and kayo. Kayo na nandirito. Ipinapanalangin ko po kayo gabi-gabi. So pag gumabi na, ay si pastor pinapanalangin ako. Pag naalala mo ko, baka naman, damay niyo na rin ako. Hindi na ako mananalangin, pinanalangin na din ako ni pastor. Mga kapatid, kung hindi niyo nakakalimutan ng Panginoon sa araw-araw, hindi niya rin kayo makakalimutan. Katulad ng kung gumagawa kayo ng mabuti, naaalala din yon. Katotohanan, pag sa Metodista namatay ka, bago magsermon ng pastor, ano yung ginagawa? May tatayo at aalalahanin yung mga bagay nung nabubuhay ka pa. No. Minsan siguro maganda gawin natin yun . Gawin natin na alalahanin natin yung mga nagawang mabuti ng isang tao habang nabubuhay pa siya. Hindi pagpatay na. Hindi ka na makakapalakpak. Makikita mong umiti.
Doon mo malalaman na may mga taong na-appreciate yung kabutihan na nagagawa mo. And I believe God also appreciates yung mga bagay na nagagawa natin. Pangalawa, do something good without asking in return. Pag gumawa ka ng isang bagay, huwag kang maghintay. Huwag kang maghintay. Pag binigay mo na yon. Katulad nung binigay mo yung puso mo sa maling tao. Di ba, Ate Jennifer? Pag binigay mo na yon. Binigay mo yon kasi kailangan niya. Binigay mo yon kasi gusto mong yon ibigay para makatulong ka. Huwag ka na mag-intay. Kailan niya kaya ako tutulungan? Kailan niya kaya ako bibigyan ding pabalik? Huwag mong gawin yon. Pag binigay mo na, huwag ka nang mag-antay ng something in return. Dahil higit na mas mabuti na kinalimutan mo, pero hindi niya kinakalimutan. Alam mo yon, kinalimutan mo na nagbigay ka, pero hindi niya makakalimutan na nagbigay ka. Hanggang maraming mga tao na nakakaalala ng kabutihan mo, pero ikaw pag tinanong ka, talaga? Kailan ba yon? Talaga? Nangyari yon? Talaga binigay ko sa yon? Kasi nga again, used ka na gumawa ng mabuti sa maraming tao, kaya sila na lang yung nakakaalala ng mga bagay na ginawa mo at ikaw wala ka nang maalala, Your Honor. Ako nga, hindi ako napag-aral. Diba? Habang sila, naaalala nila ang kabutihan mo, ikaw, wala ka nang maalala, Your Honor. Yun ang maganda doon. Marami silang mga bagay na nasasabing mabuti sa'yo dahil mabuti ka. Kaysa marami silang bagay na nasasabing hindi mabuti laban sa'yo dahil masama ka. When we do something good, forget it. Kalimutan mo na. Dahil nagawa mo na yon, ginawa mo yon para sa Kanya. Dahil mabuti kang tao. Ang mabuting tao madaling makalimot. Makalimot sa mga bagay na ginawa sa kanila na hindi mabuti. Madali silang makalimot sa mga bagay na ginawa nilang mabuti para sa iba. Kung mabuti kang tao, wala kang paghihiganti. Chinismis mo ko, i-chismis din kita. Huh? Chinismis mo kung may putok, i-chismis kung patay ka na. Grabe, chinismis ka lang na masama amoy mo. Alam mo ba yung kapitbahay natin, patay na. Ang lupit mo. Kung mabuti kang tao, kakalimutan mong maghiganti. Kaya, ibig sabihin, habang kinakalimutan mong maghiganti, nangyayari yung pagpapatawad. Diba? Nangyayari yung pagpapatawad. Kasi wala nang sakit sa puso mo eh. Wala nang kirot. Habang kasi inaalala mo yung ginawa sa'yo, maaalala mo yung sakit na naramdaman mo. Pero pag kinalimutan mo na to, nawawala na rin yung sakit na naranasan mo. Pinagpalit ka sa isa, pagpapalit mo siya sa 3. Wow, ang ganda mo. When you do something, huwag ka nang mag-ask ng something in return. Ay, katulad din ito ng mga magulang. Pag ang mga magulang tumulong sa mga anak, kinakalimutan na nila yun. Ang dami nang tinulong sa akin ng nanay ko. Nanay, wala ka nang naalala. Diba? Alam niyo po, kahit na sabihin pa natin na meron akong trabaho, may mga times pa rin na lumalapit ang mga anak sa mga magulang. Ang mga magulang, tumutulong pa rin sa kanilang mga anak. At hindi sila naniningil sa kanilang mga anak. Ganun kabuti ang mga magulang. So gusto mo nang maging magulang? Gusto ko lang sabihin sa inyo, yung kabutihan ng mga magulang, ganun na lamang at hindi nila iniintindi kung paano ka nila tinulungan kasi ganun kanilang kamahal.
Kaya sa mga anak, huwag naman kayong masamang mga anak sa mga magulang nyo. Kung nakikita nyo na hindi pa nahugasan yung pinggan dyan, Aisen, hugasan nyo. Kung nakikita mo na marumi na yung bahay, Isay Miyak, dinisin mo. Diba? Unahin mo maraming kalat dyan, Michael Owen, magligpit ka. Nang sa ganun, malinis naman yung bahay natin. Isa pang Michael Owen. Pangatlo na nais kong ibahagi sa inyo, yung kingdom investments. Ayun, pag pinag-usapan natin investment, lagi natin iniisipin pera. Diba? Mag-invest ka sa lupa, hulog ka ng hulog ng lupa, hanggang mag-amoy ka ng lupa. No? Investment. O kaya, mag-save ka sa bangko, investment. At ng binabanggit ko kanina, maraming mga tao dito na sobrang nagpapakapagal, nagpapakapagod para magpayaman. So, nag-invest sila sa bangko, nag-invest sila sa mga negosyo. Pero hindi nakakalimutan nilang mag-invest doon sa kalangitan. Ibig sabihin, ang mas mahalaga sa mga taong ito ay kung ano yung kalalagayan nila sa mundong ito. Marami kayong makikitang ganyan. Maraming mga tao na ang mahalaga sa kanila kung ano ang buhay nila ngayon. Ano ang kanilang susutin? Ano ang kanilang kakainin? Ano ang alahas na kanilang gagamitin? Ano ang sapatos na kanilang gagamitin? Marami sa atin, yun ang inaalala. Dahil hindi nila iniisip kung pag ba ako namatay, sa langit ba ako pupunta? Tanungin nyo nga yung katabi mo. Pag namatay, sige, tanungin nyo nasa kanan nyo. Sabi niya, pag namatay ka ba ngayon, sa langit ka pupunta? Anong sagot? Wala. O, gumanti naman yung nasa kanan, gumanti naman sa kaliwa. Okay. Sabi mo, Ate Josephine, pag namatay ka ba ngayon, Ate Jennifer, sa langit ka pupunta? Wow, confident. Confident. Amen. Kasi habang pinoproseso nyo yung buhay nyo sa piling ng Panginoon, may pag-asa. Ibig sabihin, kung halimbawa si Ate Ria, halimbawa si Ate Ria, isang masamang nilalang. Pero ngayon, nandirito siya. Habang pinoproseso siya ng Diyos, nagiging mabuti siyang tao, may pagkakataon siyang mapunta sa langit. Halimbawa si Ate Regina, si Ate Pia. Dahil nandirito siya, silang dalawa, kasama nanay nila, pinoproseso ng Diyos ng kanilang buhay para magkaroon sila ng pagkakataon mapunta sa langit. Kung sila palaboy-laboy lang, meron bang pag-asa na maturo sa kanila kung ano yung dapat nilang gawin para kalugdan sila ng Panginoon at tanggapin sa kanyang kaharian? Sa tingin ko, wala. Diba, Ria, nung bang nakaraan linggo, nasan ka? Ano ginagawa mo sa bahay? Nagse-cellphone. Di ba sa cellphone, ang dami mong nakikita? Ang puso ko. Ang tropiko. May mangyayari ba sa buhay ng isang tao? Ganito nangyayari. Pag nagse-cellphone ka, pagka exciting yung sayaw, pinapanood mo. Pero pag merong nag-share ng Bible version, quick, antulin. Slide up kagad. Kung may nag-share ng verse sa Bible, hindi mo binabasa. Pero pag maganda, pag pogi, K-pop, tinitignan nyo. K-pop pangit. Diba? Hindi naman kayo kilala, tinitilian nyo. Hindi nyo rin naman naintindihan yung kanta. Para noong mga panahon lang namin. F4. Kinakanta namin F4. Ginaya ko pa nga buhok nun eh. Asala, siyang ni.
Hindi ko naman naiintindihan. Basta ginagaya ko lang. Sa tingin mo ba kung ganun ang gagawin mo sa buhay mo, mapupunta ka sa langit? Sasabihin sa ni Jesus, Shingo siya ngaya. Kidding aside, nakakapagsalita po ako ng iba't ibang lengguwahe. Nagsalita ako ng Chinese. Yeah. Sample, Chinese. Nakapagsalita rin po ako ng Japanese. Japanese. Gusto ko lang sabihin mga kapatid, ang totoong investment na dapat natin pag-ukulan ay yung future natin. Hindi lang sa mundong ito. Hindi naman tayo pinagbabawalan ng Panginoon yumaman. Amen? Hindi niya tayo pagbabawalan. Kung masipag ka hanggat hindi mo nakakalimutan ng pamilya mo, sige lang, magtrabaho ka. Huwag mo lang pababayaan ng pamilya mo. Kung hindi mo nakakalimutan ng mga anak mo, sige lang, magtrabaho ka. Basta huwag mong kalilimutan yung mga anak mo. Huwag mo silang gugutumin. Walang problema mag-invest dito sa mundong ito, pero mag-invest ka rin doon sa pupuntahan mo pag wala ka na sa mundong ito. At ito, magagawa mo habang nandito ka sa church na to, magpakabait ka. No, I'm really praying na sa susunod may mga Bible na kayong dala. Nang sa ganun, mag-umpisa na kayong magbasa. Huwag yung kung ano yun, yung binabasa nyo. Wag lagi puro kay Alex Go, Banban. Try natin basahin yung aklat ng Panginoon, yung kanyang mga salita, dahil kasama to sa proseso ng pagpapakabuti mo. Minsan, pag nalulungkot kayo, kung babasahin mo yung kanyang mga salita, doon mo masigit mararamdaman yung pagmamahal. Pansinin nyo, pag nakatanggap kayo ng sulat galing sa mga magulang nyo, di ba naiiyak kayo? Pag binabasa nyo na sinulatan kayo, anak, ang kulit-kulit mo pero mahal pa rin kita. Naiiyak ka, kulit-kulit ka pero mahal pa din ako. Ganun din naman yung pagmamahal ng Diyos para sa'yo. Kung babasahin mo yung kanyang mga salita, doon mo mararamdaman na simula pa lamang pala na nasa sinupunan ka ng magulang mo, nandun na yung kamay ng Diyos na nagmamahal sa inyo. At bahagi yun ng proseso ng pagpapakabuti ng isang tao. Isipin mo, araw-araw, mahal ako ng Diyos. Araw-araw, mahal ako ng Diyos. Hindi ko kailangan maging masamang tao kasi mahal ako ng Diyos. Hindi ko kailangan mag-isip ng masama laban sa kapwa ko dahil mahal ako ng Diyos. Hindi ko kailangan isipin sabunutan yung kapitbahay ko kahit nakakainis na kasi mahal ako ng Diyos. Minsan nakakagawa lang tayo ng mga bagay na hindi natin gusto dahil iniisip natin na wala sa atin nagmamahal. Iniisip natin na nag-iisa lamang tayo. Iniisip natin na walang nakatingin sa atin na gustong lumapit sa atin o gustong yumakap sa atin. Ngunit kung maaalala natin na mahal tayo ng Panginoon, doon na magbabago sa atin yung isipan natin. Hindi ko kailangan gumawa ng masama kasi mahal ako ng Panginoon. Hindi ko kailangan mag-isip ng masama laban sa kapwa ko kasi mahal tayo ng Panginoon. At doon mo uumpisahan na mag-invest ka sa kalangitan kaysa sa mundong ito. Relax ka lang. Nakakalungkot kasi na sa buong buhay mo, ang ginawa mo lang, magpayaman. At yung pagpapayaman mo, kahit yung linggo, hindi mo maalala ang Panginoon, pag namatay ka na, hindi mo alam kung sino yung pwedeng manalangin sa'yo. Wala ka man lang kinabibilangan na church. Walang mga tao na kilala ka. Kasi nasa loob ka lang ng bahay. Walang taong nananalangin para sa'yo. Walang taong gustong pumunta sa libing mo. Kasi sa buong buhay mo, sa sarili mo lang ikaw nakafocus. Pero kung mag-i-invest ka sa langit o sa kalangitan at bahagi dito pag-i-invest ng kabutihan sa kapwa mo, may mga tao na makakaalala sa iyo kasi naging mabuti kang tao habang nandirito ka pa sa mundong ito. Pwede ba yun? Pwede ba yun? Hindi pa huli eh. Si Nanay Mercy, 110 years old na yan, pero patuloy pa rin gumagawa ng mabuti. Habang may buhay, gumawa lang tayo ng mabuti. Huwag nyo lang sinasabihin na habang may buhay, may pag-asa. Hindi yon. Habang may buhay, gumawa ka pa rin
ng mabuti. At bahagi ito ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo dahil habang binibigyan ka pa niya ng buhay, ibig sabihin, galaw-galaw pa din. Sabi mo, for the last time, sabihin niyo sa katabi niyo, galaw-galaw. So, eto na po, huling habilin. Pwede ba? Bukas, Lunes, araw ng palengke. Wala lang, sinasabi ko lang. Hindi, araw ng palengke. Baka naman, kung may mailuluto kayo, magbigay kayo sa kapitbahay nyo. Huwag nyo bigay lahat. May magbigay lamang kayo. At kung magbibigay kayo ng something sa kanila, sabihin mo, binibigay ko sa iyo to kasi alam ko mahal ka ng Diyos. Pwede ba natin gawin yan? Pwede ba yung kabutihan ng church na to, hindi lamang sa church na to makita? Pwede ba yung kabutihan ng church na to makita rin kung saan kayo nilagay ng Panginoon? Pwede ba yung kabutihan ng mga tao sa church na to maramdaman hindi lang sa church na to, kundi ng mga tao kung saan kayo nandoon? Kapitbahay ni Nanay Lily, pwede bang maramdaman ang kabutihan mo? Kung saan ka nandoon, alam ko magaling kang magbibingka. No? Palitaw, kahit ano pa. No? Nanay Agnes, alam ko marami kang mangga. Pukulin mo yung kapitbahay mo ng mangga. No? Pwede ba maramdaman nila yung kabutihan mo kahit sabihin mo pa, kulang ka, kapos ka. Pero nandun yung kabutihan mo para magbigay. Pagpalain kayo ng Panginoon kung ito yung gagawin nyo sa buhay ng iba. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Magsitayo po ang lahat para sa ating panalangin. Kung ang Diyos ay naging mabuti sa amin, naniniwala din ako na mabuti ang Diyos sa inyong lahat. Lumapit tayo sa ating Panginoon at ipanalangin natin ang ating mga mahal sa buhay, ang ating pamilya. But before that, magpasalamat ka muna sa ating Diyos sa lahat ng ginawa ng Panginoon sa buhay mo at sa buhay ng iyong pamilya sa buong isang linggo. Sa mga magulang natin, pinagluto ka nila, iningatan ka nila, pinaglaba ka nila, minahal ka nila. Patuloy natin silang ipanalangin sa ating Panginoon upang makasama pa rin natin sila. Yung mga anak natin, nandyan sila nagbibigay ng ngiti sa atin sa bawat umaga. Yakapin natin sila, ipanalangin natin sila. Yung mga apo natin, ganun din. Tayong lahat ay manalangin. Aming Panginoon, sa iyo po ang papuri, sa iyo ang pasasalamat sa umagang ito. Purihin ka, aming Panginoon. Ikaw ang Diyos na sobrang mabuti para sa amin. Ikaw ang Diyos na laging nagmamahal para sa amin. Ikaw ang Diyos na laging nakatingin sa amin at hindi kami nilalampasan sa aming mga buhay, aming Panginoon. Ikaw ang Diyos mula noon magpahanggang sa ngayon na never kami pinalikuran, never kami na hindi binigyan ng kaukulang pagmamahal. Sa linggong ito, tanggapin mo ang aming pasasalamat na kung minsan, Panginoon, nakakagawa kami ng mga bagay na hindi mabuti sa iyong harapan. Nagagalit kami, sumasama yung loob namin, nagkakasakit kami, may mga bagay na may pangangailangan kami. At pag nangyayari ito sa amin, Panginoon, ginagawa namin, minsan ikaw yung sinisisi namin, Panginoon, kung bakit ito nangyayari sa amin. At hindi na namin, Panginoon, nabibigyan na pasalamatan ka, Panginoon, dahil maging kami man ay sinusubok ng mga pagkakataon, binibigyan mo pa rin kami, Panginoon, ng panibagong buhay at pagkakataon na magawa namin, Panginoon, yung dapat namin gawin sa aming mga buhay. Patawarin mo kami, Panginoon, kung mas higit namin binibigyan na higit na timbang ang aming mga sarili kaysa ang iyong dakilang pag-ibig sa amin, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Patawarin mo kami, Panginoon, kung mas binibigyan namin ng higit na pagtingin ng mga problema, kung gaano man ito kalaki para sa amin at hindi namin pinapasalamatan, Panginoon, yung gagawin mong tulong para sa amin para ma-resolve yung mga problema na meron kami. At minsan, Panginoon,
Nawawalan kami ng pag-asa kung kami nagkakasakit. At hindi namin naaalala na ikaw pa rin ang dakilang manggagamot na handang tumulong para sa amin kung wala ka na kaming malapitan pa. Kung wala na kaming pwede pang magawa, Panginoon, upang kami gumaling. Nababaliwala ka namin, O Diyos, sa aming mga buhay dahil iniisip namin higit ang aming mga sarili. Hindi namin nakikita ang kabutihan na tumulong sa iba kasi iniisip namin na higit na mas matimbang ang aming mga sarili kaysa sa iba. Nagiging madamot kami, nagiging mapagmataas kami, nagiging sakim kami sa mga bagay na ipinagkaloob mo sa amin kahit ito ay sobra-sobra. Dalangin ko, Panginoon, sa araw na ito, turuan mo ang bawat isa na maging mabuting tao. Turuan mo ang bawat isa, maging bata man yan, kabataan man yan, mga magulang man yan, na maging mabuting anak mo, Panginoon, sa buhay ng iba. At ang lahat ng tao na kanilang matutulungan, ang lahat ng tao na kanilang mahihipo o mahahawakan, mapagpala sila ng dahil sa buhay ng mga anak mo na nandito sa iyong harapan. At dahil sa pagpapalang yan, Panginoon, tatanggapin ng mga tao nandito ngayon ang pagpapalang nagmumula sa iyo dahil muli, Panginoon, hindi mo kinakalimutan ang mga anak mo na marunong na maging mabuting tao at maging mapagbigay sa kanilang mga kapwa, Panginoon. Sa umagang ito, maraming salamat. Dahil simula Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, nandyan ka para sa amin. Minsan, dumadating kami sa pagkakataon na, Lord, wala na kami. Pero, nakakaraos pa din. Lumilipas pa rin yung bawat araw na hindi namin maalala, nagutom ba kami, Panginoon? Hindi mo kami ginutom. Hindi mo hinayaan na kumalam ang aming sikmura. Hindi mo hinayaan na maranasan namin na kami wala. Lagi kaming busog sa iyong pagmamahal at ito ang pinagpapasalamat namin sa iyo, Panginoon. Dahil kahit kailan, hindi mo kami iniwanan, ni pinabayaan man. Dahil ikaw ang Diyos na tunay na dakila sa aming mga buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong pagyakap sa amin kung kami nalulungkot, sa iyong patuloy na pag-abot ng aming mga kamay kung naisip namin na kami nag-iisa. Ikaw ang nagpapalamig ng aming mga ulo kung kami sobrang nagagalit na. Ikaw ang nagpapahinahon sa aming mga puso kung kami sobrang masama na yung aming mga loob dahil sa ginagawa ng iba. Ikaw ang Diyos na nagpapahupa ng lahat sa amin dahil binibigyan mo kami ng kapayapaang nagmumula sa iyo. Sa iyo ang kapurihan, Panginoon. At alam namin, O Diyos, ang lahat ng iyong mga anak sa lugar na ito, pagpapalain mo sila, Panginoon. Lagi mo silang titignan at iingatan. Kahit saan man sila pumunta, Panginoon, nandun ka upang sila itulungan. Ang mga kabataan namin, Panginoon, pagtatapusin mo sila ng pag-aaral. Dahil sa kanila, magsisimula ang pagbabago ng buhay ng kanilang pamilya. Kung sila man ay nahihirapan sa mga oras na ito nang dahil sa kanila, Panginoon, mababago ang buhay ng kanilang pamilya. Kung sila man, Panginoon, ay nahihirapan sa mga oras na ito, kung sila lamang ay magsusumikap na mag-aral para sa kanilang mga mahal sa buhay, darating din ang panahon na magbabago ang kanilang mga buhay dahil na rin sa iyong pagtingin at mabuting plano sa lahat ng aming mga kabataan. O Diyos, Ikaw ang nakakaalam ng pinakamabuti para sa amin. Ikaw ang nakakaalam na higit naming mga kailangan. Ikaw ang nakakaalam ng mga bagay na nais namin sa aming mga buhay. At sa umagang ito, kalakip ng aming mga panalangin, muli ang aming paglapit, Panginoon, para sa aming mga kasama na nakikipanambahan sa aming live worship, Panginoon. Patuloy ko nilalapit at pinapanalangin, Panginoon, sila Ate Eileen de la Cruz. Ingatan niyo po, Panginoon, at patuloy na gabayan ang kanyang pamilya
ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang anak. Kay Ate Bel, kayo po Panginoon ang patuloy na gumabay sa kanya, sa kanyang buong pamilya. Ingatan niyo po sila at patuloy na pagpalain namin Panginoon. Ganoon din kila Pastor Aris Garcia. Maraming salamat Panginoon sa kanyang patuloy na paglilingkod sa iyo aming Panginoon. At patuloy mong pagbibigay na mabuting kinabukasan sa kanya. Ganoon din kay Ate J. De Leon, kayo nga po Panginoon ang patuloy na tumingin at mag-ingat sa kanya Panginoon. Kay Ate Tess Harapa, maraming salamat muli Panginoon sa kanyang buhay at kayo po ang patuloy na mag-ingat sa kanya, sa kanyang buong pamilya Panginoon. Kay Ashley at Vincula, patuloy niyo po silang pagpalain. Ingatan ang kanyang mga mahal sa buhay, ang kanyang mga magulang. Ganoon din lahat pa ng aming mga kasama sa Crossing Frontiers Christian Ministries. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri at pasasalamat, kadakilaan, karangalan sa pinakamatamis na pangalan ni Jesus. CFCM, isigaw natin ng malakas. Amen. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon.